na-achieve namin yung targets namin. Now, whether yung natibag or hindi natibag, it will depend on the court. Natibag ba ng defense team ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag? Magkaiba ang pananaw ng prosecution at defense kung naging epektibo ang cross-examination kay Matibag. Si Jason Rubrico magbabalita. Habang iginiit ng prosecution na hindi natinag si NBI Director Melvin Matibag, sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamit nila ang kanilang mga layunin sa pagtatanong at ang impeachment court ang magpapasya kung naging epektibo ba ang kanilang cross-examination. Hindi ho natibag si Director Matibag. Yan ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon matapos ang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit iginiit ng defense team na iginagalang nila ang pananaw ng prosecution at naniniwala silang naabot nila ang kanilang malayunin sa pagtatanong. Sa akin, if that's their position, that's their position. Siyempre sa amin, meron kaming targets and sa tingin namin, na-achieve namin yung targets namin. Now, whether yung natibag or hindi natibag, it will depend on the court. Ayon pa kay Attorney Michael Poa, hindi pa rito nagtatapos ang depensa dahil nasa yugto pa lamang sila ng pag-cross-examine sa mga testigo ng prosekusyon. Aniya, hindi pa nila na ihaharap ang kanilang sariling ebidensya. Sa amin, we really had targets and we've hit the targets, but is it enough to cast doubt? Iwan ko na lang yan sa impeachment court and of course mga nanonood sa atin. But tandaan natin, what we have been doing, we're merely cross-examining yung witnesses. Wala pa tayo dun sa part na kami naman yung magprepresenta ng ebidensya namin para makita niyo yung kabuuan ng depensa ng Vice Presidente. Samantala, tumugon din ang depensa sa pahayag ni Ridon na huwag umanong magbitiw si Vice President Duterte habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Nilinaw ni Poa na hindi kailanman naging usapin sa kanilang kampo ang posibilidad ng pagbibitiw ng Vice Presidente. He's entitled to his own opinion and I respect his opinion whether it be for us or against us. But yung sa amin naman po, never pa namin napag-usapan ng ating Vice Presidente yung resignation. So I don't think we even have to discuss that issue. Kaugnay naman sa mungkahing magkaroon ng bagong spokesperson ang defense team, sinabi ni Poa na kailangan muna nila itong pag-usapan ni Vice President Duterte. Kasunod ito ng mungkahi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magtalaga ng tagapagsalitang hindi saklaw ng sub judice rule. I will have to consult the client about, I'll have to consult the Vice President if that is something that she will be amenable to. Of course, we really appreciate yung advice ng ating Presiding Officer. Sinabi rin ni Poa na may mga benepisyo at hamon kung papalitan ang spokesperson ng defense team. Aniya, ilalatag niya ang maito kay VP Sara bago sila gumawa ng pinal na desisyon. At the end of the day, whatever she thinks is best and whatever I can do to contribute to help, in this impeachment proceeding, I'm willing to do either because I've been spokesperson for in different capacities for the past, I think, 4 years. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako po si Jason Rubrico, SMNI News. Mas komplikado umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kumpara sa mga naunang impeachment cases dahil bukod sa legal at konstitusyonal na usapin, malaki rin ang papel ng politika. Ito ang pananaw ni dating legal counsel sa corona impeachment na si Attorney Tranquil Salvador III. Si Daniela Paulita magbabalita. Ayon kay Attorney Tranquil Salvador III, kailangang maging mapagmatyag ang defense team ni Vice President Sara Duterte sakaling buksan ng impeachment court ang bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Anya, kritikal ang Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth dahil mas madaling nauunawaan ng publiko ang mga isyong may kinalaman sa pera. Very critical itong article na ito. Because this is the article na kung saan mas madaling makapture ng Pilipino kung ano ang nangyayari. Because it involves money. Kasi kahit na mayaman o hindi masyadong mayaman o naghahanap buhay, kahit papano, meron tayong kaunting pera sa bangko, di ba? Nagtideposito. So mas maiintindihan nila yan.
Paliwanag pa niya kung ikukumpara sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, higit na nakatuon noon ang pagdinig sa mga legal at konstitusyonal na usapin. Ngunit sa impeachment laban kay VP Sara, sinabi niyang mas matindi ang political aspect ng proseso kasabay ng mga legal na issue. Ito, isang factor na hindi pa nangyari noon is merong mainit ang political na aspeto. Kaya Dahil dito, hindi lamang legal na argumento ang kailangang paghandaan ng depensa. Anya, bawat dokumento at ebidensyang ilalabas sa pagdinig ay maaari ring magkaroon ng malaking epekto sa pananaw ng publiko. kasi sa ngayon, ang haharapin na nila hindi na lang legal, hindi na lang konstitusyonal, ang haharapin na nila rito is the political. Kasi sa bawat tapon ng dokumento, sa bawat information na lalabas, all of us, pati ho yung mga nasa media, nagpa-plug and all, they will take on this. They will give them different explanations. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa ang depensa na walang makikitang ebidensya ang prosekusyon sa bank at tax records ni VP Sara na magpapatunay sa mga alegasyong nakasaad sa impeachment complaint. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumhal, Daniela Paulite, SMNI News. Unexpected na medyo maaga natapos yung ika-siyam na araw ng pagdinig o yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. And-expect natin na magbe-break lang ng 5 minutes ang impeachment court pero nag-adjourn ito at mag-move on sa panibagong schedule sa susunod ng linggo pagkatapos nga ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos on the 27. Narito ang highlights ng mga nangyari sa hapon na ito. 17 senator judges ang present sa ika-siyam na araw ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pagpapatuloy ito ng cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag sa Article 4 o yung grave threats na kasama sa ibinibintang laban sa Vice President. Tinanong si Matibag sa trial kung may special task force bang binuo para imbestigahan ang mga banta, hindi lang sa Pangulo kundi maging sa buhay ng Vice Presidente. Sinabi ni Director Matibag na wala. Sinita naman ng defense panel ang sinabi ni Director Matibag na consummated o may tuturing ng executed ang banta. Nang aminin raw ng VP na may inatasan siyang kitili ng buhay ng Pangulo kapag may mangyaring masama rito. Ayon kay Attorney Vinlua ng defense panel, conclusion of facts and law ang paghuhusga na binanggit ni Matibag. Kinasya rin ng defense panel ang paggamit ng statement ng NBI sa speech ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang event ng Rage Coalition ngayong taon. Gate nila, wala naman daw doon ang bise sa event kaya bakit daw ginagamit ang statement. Inusisa rin ang termino ang kinetic force ni Matibag o ang sinasabing epekto ng mga banta ni VP Sara sa masang Pilipino at sa kanyang supporters. Sa ngayon naman si Atty. Matibag na bahagi ng sinasabi niyang kinetic force ang pagbash ng Filipino community kay Yusek Claire Castro sa Marcos State visit sa Canada kamakailan. Tanong naman ni Presiding Judge Chis Escudero kung produkto ba ng banta ng VP o sinasabing kinetic force ang mga rally laban sa katiwalian sa Administrasyong Marcos Jr. Sinabi ni Matibag na depende raw ito at kailangan i-qualify. Tumagal naman ang argumento ng defense of prosecution tungkol sa pahayag ni Mayor Baste sa April 2026 Rage event. Samantala, natanong naman si Director Matibag kung alam nito na may recommended perjury charges kay Arturo Las Cañas. Si Las Cañas, Admar at mga kapartner ang isang self-confessed hitman na parte di umano ng Davao Death Squad o DDS. Ginamit kasi ng prosecution ang kanyang unsigned at unauthorized na affidavit sa Day 8 ng impeachment trial. Nilino naman ni Senator Lacson na hindi siya ang nagrekomendang sampahan ng perjury case itong si Las Cañas. Batay sa news reports, noong October 2016 ay unang itinanggi ni Las Cañas ang existence ng Davao Death Squad. Pero noong February 2017, binawi umano ni Las Cañas ang kanyang pahayag. Iginit niyang totoo umano na may death squad. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Ping Lacson. Basahin ko lang yung portion ng committee report kasi I chaired the Committee on Public Order when we investigated the EJK. And indeed, I will confirm that Arturo Las Cañas retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury. Iginit naman ni Director Matibag na for reference lamang ang paggamit nila ng testimonya ni Las Cañas. As a matter of reference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang criminal or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po.
Binanggit rin ng defense ang konteksto ng pagkakasapak ni then Mayor Sara Duterte sa isang court sheriff. Ayon sa defense panel, hindi pinagbigyan ng dating mayor sa hiling nito na 2-hour extension. Layon na rin ito na i-delay ang pagpapatupad ng isang demolition order sa isang barangay o lugar sa Davao City. Ayon sa depensa, nais lamang raw ni VP Sara na maiwasan ng gulo sa demolisyon kaya nakiusap ito sa sheriff. Ganoon din ang konteksto na ibinigay ni Senator Judge Bongo sa sheriff incident na nangyari noong 2011. Presenta naman ng defense ang konteksto ng pahayag ni VP na mabanggit nito ang patungkol sa ulo ng presidente. Git ng depensa, taken out of context ang nasabing pahayag. Narito ang bahaging iyon ng trial. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako, wasn't feeling very well, nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Ang pahayag ng VP Ereksyon sa isang 2024 graduation event ng Philippine Military Academy. Dito tumanggi raw si Pangulong Marcos na ibigay ang kanyang relo na hingin ito ng isang kadete. Kaugnay pa rin sa trial, mga kababayan, nanawagan si Senator Judge Robin Padilla sa prosecution na iwasan raw sana yung paggamit ng mga witness na may kasong perjury. Tinukoy niya rito ang NBI witnesses na sina Attorney Jeremy Lotok at Agent John Mark Calilong. Nilino naman ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na wala silang witness na may pending perjury case. Nagkainitan naman kanina ng pumalag si Senator Judge Raffy Tulfo nang tila hindi pantay daw na palakad sa oras ng pagtatanong nilang Senator Judges. Ani Tulfo, tila mas mahaba raw ang oras ng pagtatanong ng minority senators kumpara sa kanilang majority senators. Sagot naman ni Presiding Judge Chis Escudero, walang minority o majority senators sa impeachment court. Sumentro naman ang pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos kung ano na ang resulta ng paghanap nila ng sinasabing assassin na hinire daw umano ng DP. Inamin naman ni Director Matibag na wala pang assassin at patuloy ang kanilang investigasyon sa banta. Sa anggulong hard assassin din sumentro ang pagtatanong ni Presiding Judge Chis Escudero at kung may valid threat ba talaga sa Pangulo, kung ang sinasabing assassin ay may military background o paano naman kung wala. Si Senator Judge Loren Legarda naman sumentro ang pagtatanong kung may proper coordination ba at documentation sa government agencies na may kaugnayan sa national security ang task force na binuo ng NBI para paimbestigahan ang banta ng VP. Diyan nagtatapos ang third week, 9th day ng impeachment trial next week. Magbabago ang mga schedule umaga na instead sa hapon na nakasanayan natin for the past 3 weeks. 2 ng hapon onwards. Kung kailan na lang matapos sa mga agenda dito po sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang latest dito sa Senado para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Balik sa inyo sa studio.